Taong Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Oras natin sa buong kapuluan. Alas 5:11 na po. Philippine Standard Time. Ako po si Annie Rentoy. Ngayon po ay araw ng Huwebes, huling araw sa buwan ng Hulyo taong 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. Good morning, amigo. Good morning, Annie. Sa ating mga kababayan, magpakatiwala, hindi natin alam kung mayroon ulit na mga pagulan. Kaya doon sa mga nandoon sa mga lugar na medyo nasa delikadong lugar, paalala po namin. At simulan na natin ang balitaan. Narito po ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Umangat sa 64% ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Hulyo kumpara noong Abril na may 60%. Batay ito sa latest survey result ng Okta Research ngayong buwan. Bumaba naman ng 4% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte. Nakitaan rin ang pagbaba sa rating ni Senate President Francis C. Escudero. Mula 55% ay bumaba ito sa 51%. Umangat naman ng 3% ang trust rating ni House Speaker Martin Romualdez. Samantala, umangat rin ang approval rating ni PBBM sa 62% mula 59%. 6% naman ang ibinaba sa performance rating ni BP Sara. Bumaba rin ang rating ni SP Escudero sa 49% mula 53%. Tumaas naman ang kay Speaker Romualdez mula sa 55% sa 59%. Dapat umano munang hintayin ng Senado ang pinal na desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte ayon kay retired Senior Associate Justice Antonio Carpio. Hindi pa niya pinal ang desisyon ng Supreme Court nang ideklara nitong labag sa konstitusyon ang inihaing articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Posible pa umanong baliktarin o baguhin ng Supreme Court ang desisyon dahil may motion for reconsideration pa ang House of Representatives. Dagdag pa ni Carpio, nasa 6 na buwan lang din ang hihintayin kung sakaling walang mangyayaring impeachment trial sa taong ito. Samantala, naniniwala naman si Senator Erwin Tulfo na dapat ring ituloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ay upang bigyan ang mga tao ng tsansa na malaman ang katotohanan. Ngunit, matapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na ipinawalang bisa ang articles of impeachment na sinampa laban sa Vice Presidente, magkakaroon niya ng constitutional impasse kapag hindi ito sinunod. Samantala, pinabulaanan naman ng senador ang umano'y umiikot na resolusyon para hilingin sa Korte Suprema na muling ikonsidera ang desisyon nito kaugnay ng impeachment case. Ako? Sir, tatanungin mo? Dapat ituloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao eh. Wala na pag-usapan namin kahapon doon, pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo. Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta wants it kahapon. Finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Tila hindi nababahala si Akbayan Party List Representative Percival Sendenya sa pagharap sa kasong cite-in contempt na inihain laban sa kanya kaugnay ng kanyang mga pahayag sa desisyon ng Supreme Court sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kahapon, naghain ng petisyon sa Supreme Court ang mga abogado na sina Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Ito'y dahil sa umano'y tahasang malisyoso at iskandalosong pag-atake sa
sa Korte Suprema matapos ideklarang labag sa konstitusyon ang inihaing Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang narito ang pagtawag ni Sendanya na cuddler o protektor umano ni VP Sara ang Korte Suprema. Kung ito ang consequence ng pananagot kay VP Sara Duterte sa kanyang pangulimbat sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan, again, I am at peace. Kung ito po ang halaga at bayad sa ating paninindigan para sa katotohanan at katarungan, kering-keri naman. Kasi sa dulo, ang mahalaga, manindigan para sa taong bayan. Inihayag naman kahapon ng Department of Justice Secretary Crispin Remulla na may nakuha umanong mga labi ng tao sa Taal Lake noong Martes sa pagpapatuloy na isinasagawang search and retrieval operations sa labi ng mga nawawalang sabongero na pinaniniwalaang itinapon sa Taal Lake. Ayon kay Secretary Remulla, posibleng mga labi ng isang tao ang na-recover kasama ang bungo na mayroon pa anyang ngipin. Dinala na ito sa crime lab para sumailalim sa pagsusuri. Dagdag pa ni Remulla, lalo itong magpapatibay sa kredibilidad ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy patungkol sa sinasabi nitong itinapon umano sa Taal Lake ang mga labi ng missing sabongeros. Makikita mo talaga reliable yung sinasabi ng ating testigo na doon nga tinatambak ang mga tinatapon at dinidispatcha yung mga labi ng mga taong pinapatay. Itinanggi ni AGA Party List Representative Nicanor Briones na naglalaro o sangkot siya sa online sabong. Ito'y matapos siyang makuhanan ng video at litrato na nanonood ng sabong habang nasa sesyon ng Kamara noong Lunes, July 28. Anya, may nagpadala lang ng link ng video sa kanya dahil kinukuha siyang sponsor sa derby. Humingi naman ito ng paumanhin sa naidulot ng insidente sa Kamara. Iginit din itong hindi niya irereklamo at pinatatawad na ang kumuha ng larawan at video habang gamit ang cellphone na anya'y may tuturing na panghimasok sa kanyang privacy. Hindi, sa totoo lang, malinis ang konsensya ko. Hindi ako sabungero. Hindi nga ako marunong ng online. Wala akong GCash, walang lahat. Wala akong money transfer, hindi ako marunong. So, hindi ko alam kung sino may pakanan ito. Sana lumabas, magpakilala. Una, humingi siya ng pasensya sa akin. Ako naman, humingi ako ng pasensya dahil ang aking ay maraming naapektuhan dahil doon sa pagkakasagot ko doon sa messenger. Ang kasalanan ko lahat, tinignan ko yung aking messenger. Sa 2032 pa, posibleng matapos ang buong linya ng Metro Manila Subway Project na mula naman sa Valenzuela hanggang Pasay ayon sa Department of Transportation. Kahit kabilang ito sa flagship project ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., tanging partial operation lang ang posibleng mabuksan bago bumaba sa pwesto si PBBM sa 2028. Kasama sa mga istasyon na ito ang Valenzuela, Quirino at North. Kahapon, binisita naman ni Transportation Secretary Vince Dizon at Pasig City Mayor Vico Soto ang Ortigas Station ng Subway Project. Ang Ortigas Station na lang ang hindi pa nagsisimula ang paggawa dahil sa issue naman ng right of way. Na-file na yung expropriation for the area dito kung saan tayo ngayon. Pero merong naging clerical error dun sa mga kasamang mga structures, no? So OSG is in the process of correcting that now. Hopefully by next week ma-refile na sa korte, and next week target natin by next week or in 2 weeks simula na tayo dito. But the fact is, the only solution to traffic, the only way to have better mobility is through mass transport. Kaya ito na yung solusyon, or at least part of the solution. Kaya kami sa LGU, ginagawa namin ng lahat ng pwede namin gawin para makatulong. Hataw Balita ngayon.
ngayon. Samantala, hindi naapektuhan ng magnitude 8.8 na lindol sa Russia kahapon ang mga trench dito sa Pilipinas. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, may 6 na major trench sa Pilipinas na kapag umuga ay pwedeng magdulot ng magnitude 8 na lindol at matataas na tsunami wave. Kahapon nagbabala ang PVOX sa posibilidad ng tsunami kasunod ng malakas na lindol sa Russia. Subalit bago mag alas 5 ng hapon kahapon, nagpalabas din ng advisory ang PVOX para kanselahin ang tsunami advisory dahil wala ng banta ng mataas na alon. Hindi siya connected, walang effect yun sa shore, sa mga trenches din natin kasi masyado nang malayo. Tataw Balita ngayon. Nangangamba pa rin ang mga senior high school graduates sa Pilipinas sa posibleng job mismatch o hindi pagtugma ng kanilang skills sa mapapasukang trabaho. Ito'y patuloy na tinututukan ng mga ahensya tulad ng TESDA, SHED at DOLE. Ang TESDA ay nag-aalok ng mga micro-credential courses para tugunan ang mabilis na pagbabago sa industriya at umuusbong na pangangailangan sa trabaho. Pinalalakas naman ng SHED ang Academia Industry Partnership at ginagamit ang labor market information para maiwasan ng job mismatch. Samantala, tumututok naman ang DOLE sa geographical mismatch kung saan ang mga bakanteng trabaho ay nasa ibang lugar at malayo sa mga aplikante na may angkop na kasanayan. Ang micro-credential ho, depende sa competency na hinahanap. Pwede pong 4 na oras lang, no? Pwede pong 1 linggo, 1 linggo't kalahati. Para po matugunan din natin ang tinatawag natin na near hires problem. Sa higher education naman po, we already intensified our academia industry partnership because we value the feedback of our industry who are the recipient of our graduates. So we also intensify our government-to-government partnership para po malaman namin. So we are doing gap analysis for that matter. So we develop a micro-credential pathways with equivalency sa mga degree programs na ino-offer namin. Meron din ng programa ang DOLE, yung Job Placement Office sa mga universidad, no? Kasama dyan kapartner namin ang University of the Philippines upang asikasuhin din yung concern ng kanilang mga nagsipagtapos. Tataw Balita ngayon. Maaaring makasuhan ng mga content creator na sangkot sa illegal recruitment ayon sa Department of Migrant Workers. Ayon naman sa Cybercrime Investigation and Coordination Center ng Department of Information and Communications Technology, ang mga ganitong klase ng content creator ay tinuturing na kasabwat sa mga ganitong krimen na illegal na nagre-recruit ng mga Filipino patungo sa abroad. Talamak ngayon ng illegal recruitment sa social media platforms gaya na lamang sa TikTok. Batay sa datos ng Department of Migrant Workers, higit 16,000 na mga TikTok accounts at post na may kinalaman sa illegal recruitment ang tinake down ngayong taon lamang. We have partnered with the CICC, yung cybercrime unit ng DICT and Sec Henry. We are bracing for the filing of online cases. If they are promoting and actively recruiting for these illegal recruiters, yes, they are liable as principals for illegal recruitment. Fina-follow ng mga illegal recruiters yung ating mga announcement at sumasabay sila sa social media. At nakikita mo, may mga post doon knowing that we do some G2G deployments or kung hindi man G2G, mga agency hires, sumusunod sila sa daloy ng pathway. So maalam din sila. Tataw Balita ngayon. Pananagutin ng Department of Migrant Workers o DMW ang mga broker na naniningil ng placement fees sa mga overseas Filipino workers para sa seasonal contract employment sa South Korea. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, laganap ang ganitong sistema sa nakalipas na 5 taon. Ang iba sa mga broker anya ay Korean nationals na uuwi sa pagbabayad ng loan arrangement. Ang mga OFW
para makuha lang ang trabaho sa South Korea. Sa paglalarawan ng kalihim, kung 5 buwan na nagtatrabaho ang OFW, 3 buwan ng kikitain nito ay napupunta sa broker. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng National Food Authority o NFA na sapat ang kanilang supply ng bigas sa Bulacan para tugunan ang plano ng pamahalaan na pagbubukas ng 20 pesos rice program sa buong bansa. Ayon sa branch manager ng NFA sa Bulacan, mahigit sa 250,000 bags ng palay ang stock ng NFA sa kanilang 7 bodega sa lalawigan na matatagpuan sa Balagtas, San Miguel, San Ildefonso at Malolos. Kapag nagiling, aabot ito sa 336,000 sacks ng bigas na sapat para sa isang taong supply. Sa ngayon, ang 20 pesos rice program ay bukas lamang para sa vulnerable sector sa ilang lugar sa bansa. Gayunman, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na sona noong Lunes na nais niyang mapakinabangan pa ito ng mas maraming Pilipino. Sa parte po ng NFA, kaya pong supplyan ng NFA Bulacan. Yun pong probinsya po dito sa amin ng 20 bigas, sir. Kung idadagdag man po from senior citizen, persons with disability, solo parents, indigent, and 4Ps, at ngayon po yung minimum wage earners, kung yun po ay madadagdagan pa, kaya naman pong supplyan ng bigas ng NFA, sir. Isasama na sa mga ipagbabawal na social media platforms ang YouTube para sa mga kabataan na edad 16 anyos pababa. Layunin nito mas maingatan ang mga kabataan sa bansa. Ito ang wahataw na balita ni Early Briones. Hindi na exempted ang YouTube sa mga social media platforms na ipinagbabawal na magamit ng mga batang nasa edad 16 pababa. Sang-ayon sa payo ng eSafety Commissioner kay Communications Minister Wells, nagdudulot ng banta sa mga kabataan ang naturang app. Pinabulaanan naman ito ng YouTube at depensa nito, iba ang operasyon ng YouTube sa ibang mga platforms. Ang YouTube Kids naman umano ay mananatiling accessible sa mga kabataan dahil sa mas mahigpit at ligtas itong gamitin ng mga bata. Ayon kay Communications Minister Wells, may puwang para sa social media pero walang lugar para sa mga predatory algorithms na bumibiktima ng mga bata. Naniniwala si Prime Minister Albanese na hindi maganda ang naidudulot ng social media sa mga kabataan sa kanilang bansa at kaisa niya ang mga magulang na nais maiwasan ng anumang negatibong epekto nito. Isasama ang YouTube bilang isa sa mga platforms ng social media na may age restrictions mula edad 16 pababa, kasama ng Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X at iba pa. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Kasalukuyan pang pinag-iisipan ng pamahalaan ng Canada ang posibilidad na opisyal ng kilalanin ang pagiging isang estado ng Palestina. Ito'y sa gitna ng patuloy na tensyon na nararanasan sa gitnang silangan. Ito ang humahataw na balita ni Imelda Andrada. Wala pang pinal na desisyon ng Canada hinggil sa pagkilala sa statehood o pagiging isang nasyon ng Palestina. Inaasahan na tatalakayin ito ni Canadian Prime Minister McCartney sa kanyang virtual meeting sa kanyang gabinete kabilang ang nangyayaring krisis ngayon sa Gaza. Ang naturang hakbang ay bunsod ng pag-anunsyo ni United Kingdom Prime Minister Keir Starmer sa plano nitong kilalanin bilang independent state ang Palestine sa Setyembre. Ito ay sa kondisyon na pagpayag ng Israel sa isang tigil putukan, pagpapahintulot sa pagpasok ng tulong sa Gaza at paggawa ng mga hakbang para sa pangmatagalang kapayapaan. Ipinahayag naman ng France na kikilalanin nito ang Palestinian statehood sa United Nations General Assembly sa Setyembre nang walang anumang kondisyon. Nagpahayag naman ng suporta ang Canada para sa two-state solution na nagbibigay diin sa malaya at mapayapang pamumuhay para sa mga Palestina kasama ang Israeli.
Naglaan kamakailan ang Canada ng $10 million upang tulungan ang Palestinian Authority na maghanda sa posibleng pagiging independent state nito at dinagdagan pa ng $30 million bilang humanitarian aid sa Gaza. Samantala, binatikos ni US President Donald Trump ang pagkilala sa statehood ng Palestine dahil tila binigyan lamang nila ng pabuya ang militanting grupong Hamas. Imelda Andrada, humahataw sa balita ngayon. Isiniwalat naman ng ilang grupo na patuloy pa rin ang pagpapadala ng mga armas ng Canada sa Israel. Ito'y itinanggi naman ng pamahalaan ng Canada na sinasabing itinigil na ito simula pa noong January 2024. Ito ang humahataw na balita ni Chris Fugaban. Naninindigan ang pamahalaan ng Canada na pinatigil na nito ang pagpapadala ng mga armas sa Israel mula pa noong January 2024. Ngunit ayon sa mga researcher at activists, nakita nila sa mga shipping record at tax data ng Israel na may mga military items pa rin ang nakakarating sa Israel kahit hanggang ngayong 2025. Hindi direktang nagbebenta ng mga armas ang Canada sa Israel, ngunit maaaring makakuha ng permits ang Canadian companies para magbenta ng mga parts at equipment. Ilan sa mga permit na ito ay valid pa rin at maaari pa rin magamit. Nagpapakita lamang umano ito na patuloy pa rin ang suporta ng Canada sa military ng Israel na ayon sa mga aktivista ay malinaw na panlilinlang ng pamahalaan sa publiko. Kaya naman nananawagan ng mga ito ng total ban sa lahat ng mga military shipments sa Israel upang matiyak na walang mga armas na gawa sa Canada ang magamit sa digmaan na nagdulot na ng pagkasawi ng libo-libong mga residente sa Gaza. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Niyanig ang Kamchatka region sa Russia ng 8.7 magnitude na lindol. Ito ang pinakamalakas na lindol na naitala sa naturang bansa. Kasunod dito ay ang tsunami na tumama sa baybayin na malapit sa Serbo-Kurilsk ayon sa pamahalaan ng rehiyon ng Sakhalin. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Naranasan sa Russia ang pinakamalakas na pagyanig kahapon, July 30. Umabot sa magnitude 8.7 ang naturang lindol na naramdaman sa timog silangang rehiyon ng Petropavlovsk-Kamchatsky na sinundan ng mahigit 50 aftershocks. Ayon sa mga eksperto, inaasahan pa ang mga pagyanig sa loob ng isang buwan na posibleng umabot sa magnitude 7.5 ang lakas. Samantala, nagdeklara naman ng tsunami warning sa Avacha Bay kung saan naitala ang mga alon na may taas na 4 na metro. Sa Severo-Kurilsk, agad naman inilikas ang humigit kumulang na 2,700 residente patungo sa mas mataas na lugar dahil sa banta ng tsunami. Wala namang naiulat na nasawi sa lindol ngunit may ilang mga residente ang humingi ng tulong medikal. Samantala, isang pader ang gumuho sa isang kindergarten ngunit walang naiulat na nasugatan. Nagkaroon din ng problema sa internet connection sa Kamchatka ngunit agad naman itong naibalik. Sa kasalukuyan, patuloy na kumikilos ang mga otoridad upang tugunan ang epekto ng lindol at tsunami sa lungsod ng Severo-Kurilsk. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang mga flood control projects ng pamahalaan sa nakalipas na 3 taon. Pero ayon sa alkalde, nakabilang sa mga grupo ng mga mayor na nagsusulong ng good governance sa mga lokal na pamahalaan, dapat ding silipin ang iba pang mga proyekto ng gobyerno. Ito ang umahataw na balita ni Grace Doctolero. Para hindi na maulit, so that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Isa sa mga pinalakpakan sa SONA ng Pangulo nitong Lunes ang utos nito na imbestigahan ang mga flood control projects sa nakalipas na 3 taon. Ayon sa Pangulo,
Dapat isa publiko upang makita ng taong bayan ang estado ng naturang mga proyekto na nagiging tampulan ng batikos dahil sa malawakang mga pagbaha sa iba't ibang mga lugar sa Luzon. Ngunit para kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, nakabilang sa mga lokal na opisyal ng pamahalaan na nagsusulong ng good governance, hindi dapat dito magtapos ang pagbusisi sa mga proyekto ng gobyerno. Personally, it was a good SONA sa akin. May mga kulang lang. Siyempre, tulad ng binanggit niya na flood control, marami pa ng proyekto na dapat kasali dun sa dapat banggitin niya na talagang graft and crop ridden. Tulad ng mga road opening, asphalt overlay, yung hindi lang flood control. Meron pa yung mga solar lights, yung mga cat's eye na yan, yung mga rock netting projects, mga safety barriers, at marami pa, napakarami pa na mga nangyari na corruption sa mga projects. Ayon sa alkalde, may organisado at sistematikong katiwalian sa mga proyekto ng pamahalaan kung saan may sabwatan umano sa pagitan ng mga kontratista at ahensyang nangangasiwa ng bidding. At maging ang mga mambabatas na nakikiporsyento umano sa mga proyekto. Yan mo makikita na talaga yung collusion between the district engineers at yung mga natin, itong mga mambabatas. Bawat project yan, may porsyento sila. Hindi lang yan, may mga favored ng mga contractor pa yan. Karamihan ng mga favored contractor, sila din, yung mga politician din, kasi sila na yung contractor, sila pa yung supplier. Pero napansin mo nung nagsalita siya na mahiya na kayo. Nagulat ka dun sa reaction nila, di ba? Nagpalakpakan sila. Palakpakan sila, kumiyaw pa sila. Nagsisigawan pa, di ba? Tuwan-tuwa. Sabi ko, di ba height of callousness yan at mockery yan? Diba? Alam naman natin na sila rin yun eh. Sila yung, kumbaga sa pelikula, sila yung best actor eh. Sila yung main actor dyan eh. May hamon naman sa alkalde si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na maglabas ng ebidensya ang alkalde tungkol sa mga akusasyon nito. Si Senate President Chis Escudero, isusulong umano ang isang batas na magbabawal sa malalapit na kaanak ng mga politiko na mangontrata sa mga proyekto at maging supplier ng gobyerno. Grace Doctolero, humahataw sa Balita Ngayon. Base sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sisimulan na ngayong taon ang konstruksyon ng Bataan-Cavite Bridge. Ayon sa Pangulo, magsisilbi ito bilang isang tulay na tutulong pag-aani ng traffic congestion sa Metro Manila at paiksiin ang travel time mula Southern Luzon hanggang sa norte, simula sa lugar ng Maribeles sa Bataan at Naik sa Cavite. Pinuna rin ni Pangulong Marcos na hindi niya ito tolerate ang kahit na anong korupsyon sa infrastruktura upang maiwasan ang pag-ulit ng nangyari sa gumuhong Kabagan-Santa Maria Isabela Bridge. Taong 2014 pa ito ginawa, ngunit nitong Pebrero 2025 lang natapos at gumuho rin di nagtagal. Hataw Balita Ngayon. Nahanap naman ngayon sa kaso ng paglabag sa Section 84 ng Municipal Ordinance ang 12 mangingisda sa Rojas, Palawan dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na trawl, fishing at compressor sa pangingisda. Ito ang umahataw na balita ni Marie Perihon. Nakatakdang sampahan ng kaso ng bantay dagat sa bayan ng Rojas ang nasa 12 mangingisda dahil sa paglabag umano sa Section 84 ng Municipal Ordinance na nagbabawal sa paggamit ng trawl fishing at paggamit ng compressor sa pangingisda. Nahuli ang mga ito kahapon ng madaling araw, lulan ng 4 na bangka sa karagatang sakop ng iba't ibang barangay ng munisipyo
napawang mga residente ng bayan ng Rojas. Katuwang sa naging operasyon ng Bantay Dagat, ang Rojas Municipal Police Station nakumpiska sa mga mangingisda ang ilang kagamitan, kabilang ang 3 piraso ng green troll net at 6 na piraso ng troll board na gawa sa plywood. Sa ilalim ng Republic Act No. 10654 na nag-amyenda sa Philippine Fisheries Code of 1998, Republic Act 8550, mahigpit na ipinagbabawal ang paggamit ng kompresor sa pangingisda sa anumang anyo maliban kung ito ay ginagamit para sa ibang layunin. Marie Perejón, humahataw sa Balita Ngayon. Aabot sa halos 1 bilyong piso ang halaga ng naitalang pinsala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng manalasang bagyong Emong sa probinsya ng La Union. Ang naturang halaga ay buhat sa ginawang pag-aaral ng PDRRMO sa La Union mula sa kabuuang ulat ng pinsala sa agrikultura at infrastruktura. Si Danny Munar, humahataw. Umabot na sa 68,168 pamilya o katumbas ng 203,786 na individual ang naitalang apektado sa buong lalawigan ng La Union dahil sa pananalasa ng bagyong Emong. Sa kabuuan nasa 406 na barangay mula sa 19 na bayan at isang lungsod ang apektado. Kabilang dito ang mga bayan ng Bacnotan, Balaoan, Bangar, Luna, San Gabriel, Santol, Sudipen, Agoo, Aringay, Bagulin, Bawang, Burgos, Caba, Nagilian, Pugo, Rosario, Santo Tomas, Tubao at City of San Fernando. Sa kasalukuyan na sa 1,058 pamilya o 3,148 individual ang naninirahan sa 64 na evacuation centers, habang 272 pamilya o 1,079 na individual ang nasa labas ng mga evacuation center. Samantala, 10 munisipyo at 1 lungsod ang nakakaranas ng power interruption, kung saan 33 barangay na ang naibalik na ang supply ng kuryente. Naitala ang higit 16,744 bahay na nasira sa buong lalawigan, kung saan 15,109 ang bahagyang nasira at 1,810 ang tuluyang nasira. Tinatayang umaabot sa 110.51 milyon ang naitalang pinsala sa sektor ng agrikultura, samantalang nasa 4.77 milyon naman sa industriya ng livestock at poultry. Nasa 880,945.60 naman ang tansyang halaga ng pinsala sa mga infrastruktura. 13 lugar pa ang nananatiling lubog sa tubig, gayon man nananatiling zero casualty sa buong probinsya. Danny Munar, humahataw sa Balita Ngayon. Kinilala ng Tagum City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga katuwang nitong grupo, institusyon at individual na patuloy na nagsiservisyo para sa kaligtasan ng publiko lalo na sa panahon ng sakuna. At kabilang sa mga binigyang parangal ang UNTV News and Rescue dahil sa mahalagang papel nito sa pagtugon lalo na sa mga aksidente sa kalsada at iba pang emergency situations. Si Gladys Tuabi, humahataw. Sa pag-abot ng isang ligtas at maayos na komunidad, malaking bagay ang ginagampan ng papel ng mga organisasyon na katuwang ng bawat lokal na pamahalaan. Dahil mahirap at hindi kakayanin kung tanging ang mga LGU lang ang kikilos at walang tutulong para tiyaking ligtas at handa ang komunidad sa panahon ng kalamidad. Kaya ganun na lamang ang pagpapahalaga ng lungsod sa mga volunteer organization na kanilang katuwang sa pagbibigay serbisyo publiko. I just want to recognize those individuals, organizations, private sectors nagkaroon ng contribution for a disaster resilient community. Just like your agency, it's a big help for us kasi it's an augmentation. We all know may kakulangan po sa rescue team when it comes to multiple calls. And other agencies, malaki po ang naitutulong. Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong taon, binigyang pagkilala ng lokal na pamahalaan ng Tagum City ang mga katuwang nitong grupo at institusyon sa pagpapanatili ng kaligtasan ng lungsod lalo na sa panahon ng sakuna.
Let us celebrate the UNTV News and Rescue Team, Tagum City. At isa ang UNTV News and Rescue sa mga pinarangalan sa kauna-unahang Ligong Tagumenyo Awards 2025. Kinilala ang grupo bilang Most Outstanding Private Institution. I'm very thankful po sa UNTV kasi one text away lang yan eh. One text away pag humingi kami ng backup, sabi ko, I need backup ma'am kasi nagkukulang yung response kasi may mga commitment kami na halimbawa ngayon maraming mga outside runs. Talagang they never say no. Malaking tulong po yung organization nyo. Kasi for LGUs kasi hindi namin kakayanin kung kami-kami lang. We need the help of other organizations, the volunteers, the CSOs, kakailangan po yun. And with your organization, malaki po talaga siyang augmentation. Kasi hindi pahirapan eh. Isang request lang, nagagrant naman siya. Nakilala ang grupo dahil sa kanilang mabilis na pagresponde sa oras ng pangangailangan sa pagsagip ng buhay. Ito ay magsisilbing inspirasyon na amin pang lalong pagbutihin, pagibayuhin at nagbibigay sa amin ng lakas sa tulong at awa ng Diyos sa pagganap ng aming tungkulin. At ang aming partisipasyon dito sa Davao del Norte, lalong-lalo na sa City Disaster Risk Reduction Management Office ay ang mga augmentation duty na kanilang nire-request sa ating grupo at mga gabi-gabi pag-duty dito sa ating syudad ng Tagum City. In behalf po ng atin pong Mr. Public Service, Kuya Daniel sa UNTV Rescue, ito pong atin pong natanggap na pagkilala, yun naman po ang atin pong advokasya na kung saan man tayo pumupunta naman ang ating ginagawa ay ang lagi po nating ini-offer sa ating mga kapwa-tao kung ano yung maitutulong natin sa kanila. Yun pa rin ang atin pong gagawin, pag-iigihin po natin, syempre sa tulong at awa ng Diyos. Kamakailan lang ay naging katuwang din ng UNTV News and Rescue sa isinagawang simulation drill ng earthquake at tsunami sa Tagum City sa pangunguna ng Office of Civil Defense. Ang matibay na pagtutulungan ng lokal na pamahalaan at mga volunteer groups tulad ng UNTV News and Rescue ay susi sa pagkakaroon ng mas handa, matatag at ligtas na komunidad sa gitna ng sakuna at iba pang emergencies. Pero hindi lang sa Tagum City, kundi sa iba't ibang bahagi ng Mindanao at maging sa buong bansa. Aktibong nakadeploy ang UNTV rescue teams upang makapaglingkod at makapaghatid ng tulong sa kapwa. Gladys Tuabi, humahataw sa balita ngayon. Patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 4 na po tayo. Mamayang alas 7 po ng gabi sa official MCGI social media accounts. Kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy din po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede nyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin dito ang iba pang mga news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na! Subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Deuteronomio Kapitulo 5, talatang 10. At pinagpapakitaan ko ng kaawaan ng libo-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-31 sa buwan ng Hulyo 2025. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong.
Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.